Sa loob ng isang abandonadong warehouse, tanging ang malakas na buhos ng ulan sa bubong ang naririnig, kasabay ang tunog ng suntok at sipa na tinatanggap ni Cassandra. Hindi siya lumalaban. Hinahayaan lang niya ang mga kaklase niya na saktan siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ayaw niyang magkaroon ng record sa school. Ayaw niyang mapatawag ang nanay niya. Baka atakihin pa ito sa puso dahil sa pag-aalala. Ang duwag mo naman. Tama 'di ba, girls? Ang duwag niya, no? Pang-iinsulto ni Vanessa na siyang leader ng grupo. Totoo yan. Kaya siguro wala siyang tatay kasi malandi yung nanay niya, no? Isang prosti. Hirit naman ng isang alalay. Nagtawanan sila habang patuloy na sinasaktan si Cassandra. Napakuyom ang kanyang kamao. Kaya niyang tiisin ang sakit ng katawan. Pero nang madamay ang nanay niya, doon na siya nagsimulang mapikon. Kaya siguro payat at mukhang bangka yung nanay niya, baka may AIDS na yun sa dami ng lalaking tumira. Hindi natapos ng babae ang sasabihin dahil biglang tinulak ni Cassandra si Vanessa ng malakas. How dare you! Sigaw ni Vanessa habang inaayos ang sarili. Hindi mo ba ako kilala? Ninong ko si General Erickson Buenavista. Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag na huwag mong iinsultuhin ang nanay ko. Kung ayaw mo makita na maaga ang impyerno, mag-sorry ka. Sabi ni Cassandra sabay sa bunot ng mahigpit kay Vanessa. Bitiwan mo siya. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo, pwede ka ma-expel. Sigaw ng alalay ni Vanessa na nanginginig na ang boses sa takot. Wala akong pakialam. Kahit sa Satanas pa yung kalaban ko. Galit na sagot ni Cassandra. Susugod na sana si Josephine. Ito ang isa pang alalay. Pero mabilis na nakaiwas si Cassandra. Buong puwersa niyang inuntog ang ulo ni Vanessa sa pader bago ito marahas na binitiwan para harapin si Josephine. Napaatras si Josephine nang makita ang tingin ni Cassandra. Mga matang tila handang pumatay. Pero bago pa makatakbo ang babae, tumalon ng mataas si Cassandra at malakas itong sinipa sa sikmura. Ilang sandali ang lumipas, natauhan na lang si Cassandra na nakatayo na siya sa gitna ng dalawang dugoang katawan. Wala na silang buhay. Mukhang may nakita akong interesting na eksena dito. Isang malamig na boses ang narinig niya mula sa dilim. Si Emerson yun. Walang emosyong lumingon si Cassandra sa kanya. Kahit huling-huli siya sa ginawa, wala siyang bakas ng takot sa muka. Dahan-dahang lumapit si Emerson at tinignan ng mga bangkay ni Vanessa at Josephine bago muling tumingin sa dalaga. Alam mo ba kung sino pinatay mo? Inaanak siya ng kapatid ko, si General Erickson. Kapag nalaman ng pulisya o ng pamilya Buenavista ang ginawa mo, hindi lang ikaw ang mabubulok sa kulungan, pati ang nanay mo may sakit kukunin nila. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya kong protektahan ang nanay ko laban sa inyong lahat. Pagmamatigas ni Cassandra. Kilala niya si Emerson. Presidente ito ng Criminology Course, Student Affair Council, at kaklase niya ito. Alam niyang makapangyarihan ng mga Buenavista, pero kampante si Cassandra dahil alam niyang may alas siya. Ang tatay niya na si Kenneth Acosta Sr. Kahit anak siya sa labas, tinanggap at kinilala siya nito ng palihim. Hindi lang siya gumagamit ng pamilya Acosta dahil hindi alam ng mga legal na anak ni Kenneth na may kapatid sila sa labas. Alam ni Cassandra na hindi siya pababayaan ng kanyang ama.
Umalis ka na rito kung ayaw mo matulad sa kanila. Banta ni Cassandra kay Emerson. Tumawa lang ang lalaki at umiling. Ililihim ko ang nakita ko ngayon. Pero hindi dahil natatakot ako sa banta mo, kundi dahil alam kong balang araw, ikaw mismo ang lalapit sa akin kapag kailangan mo na ang tulong ko. Sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Kinabukasan maaga pa lang bumabiyahe na si Cassandra papuntang Taguig. Bitbit niya ang pag-asang kahit papaano, may pamilya pa siyang matatakbuhan. Sa lihim na penthouse ng kanyang amang si Kenneth Acosta Sr., doon sila bumubuo ng mga alaala na malayo sa mapanghusgang mata ng mundo. Ngunit pagbukas niya, hindi yakap ng ama ang sumalubong sa kanya, kundi ang matatalim na tingin ng mga legal na anak nito. So ikaw pala, yung anak ni Dad sa prostitute na yon? Saad ng isang anak nito. Bumunga din sa kanya si Kenneth Jr. na siyang panganay. Punong-puno ng puot ang mga mata nito na para bang tumitingin sa isang dumi. Sino siya, Uncle? Tanong ni Kenji, ang 10 taong gulang na anak ni Carlo. Wala, isang basura lang. Sagot ni Kenneth Jr. nang hindi inaalis ang tingin kay Cassandra. Enough, Kenneth. Kapatid niyo siya. Saway ng kanilang ama mula sa wheelchair. Halatang hirap na itong huminga pero pilit pa rin siyang pinagtatanggol kahit anak lang siya sa labas. Matagal niyo itong nilihim sa amin, Dad. Kung di pa kayo nag-agaw buhay, hindi namin malalaman na may tinatago kayong kahihiyan. Sigaw ni Kenneth Jr. Hayaan mo na, kuya. Sabi ni Dad, pamilya tayo. The more, the merrier. Biro ni Carlo, ang pangalawang kapatid. Sabay kindat kay Cassandra. Sa sandaling yun naramdaman ni Cassandra na baka nga may puwang siya sa pamilyang ito. Lalo na nang lumapit ang batang si Kenji at niyakap siya sa binti. Yehey, may tita na ako! Naging masaya ang hapon na yon. Naglaro sila ng bowling, nagkwentuhan, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cassandra na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang kaligayahan ay parang bulang mabilis naglaho. Kinabukasan, pumanaw si Kenneth Acosta Sr. Ang tanging taong tumanggap sa kanya ng buo, wala na. Sa gitna ng burol habang durog ang puso ni Cassandra, hinarap siya ni Kenneth Jr. Alam mong hindi kita matatanggap. Lumayas ka dito. Huwag mong dungisan ang lamay ng tatay ko. Nilingon ni Cassandra si Carlo. Umaasang ipagtatanggol siya nito gaya ng ginawa nito kahapon. Pero, nanatiling nakatungo si Carlo. Mas mabuti pang umalis ka na, Cassandra. Wala ka mapapala dito. Ayaw namin ng gulo. Malamig na sambit ni Carlo. At doon na-realize ni Cassandra na ang bonding nila kahapon ay palabas lang para sa katahimikan ng namatay nilang ama. Ngayong wala na ang matanda, wala na rin siyang halaga sa kanila. Patakbo siyang lumabas ng mansyon, umahagulhol, habang binabaybay ang madilim na kalsada. Pakiramdam niya, namatay na rin ang bahagi ng pagkatao niya kasabay ng kanyang ama. Hindi pa natatapos ang gabi, nang magring ang kanyang cellphone. Si Aling Nena ang tumatawag. Cassandra, ang nanay mo! Isinugod sa ospital, inatake na naman at hindi makahinga. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang buong katawan niyang pumara ng taxi. Pagdating sa ospital, bumungad sa kanya ang puting pasilyo at amoy ng gamot na sumasakal sa kanyang dibdib. Sabi ng doktor, kailangan ng agarang operasyon at milyon ang kailangan. Milyong piso na wala siya. Napaupo si Cassandra sa sahig ng pasilyo. Napasandal ang kanyang ulo sa pader habang pumapatak ang mga luha niya. Pagod na siya. Mukhang talunan ka na.
Isang pamilyar at malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Inangat ni Cassandra ang tingin at nakita si Emerson Buenavista na nakatayo sa harap niya. Napakakisig nito sa suot na black coat. Tila isang anghel ng kadiliman na dumating sa gitna ng trahedya. "Anong ginagawa mo dito?" Garalgal ang boses ni Cassandra. "I told you you'll come to me," sabi ni Emerson. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya para maging kapantay nito ang kanyang mga mata. Hindi ito ang tingin ng isang mapang-aping kaklase. May kakaibang init sa mga mata ni Emerson na tila gustong sumipsip sa lahat ng sakit na nararamdaman ni Cassandra. Inabot ni Emerson ang kamay at pinunasan ng luha sa pisngi ni Cassandra gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon, nagdulot ng kuryente sa balat ni Cassandra na sandaling nagpatigil sa pag-iyak niya. "Work with me. Ililigtas ko ang nanay mo." Bulong ni Emerson. Ang bango ng hininga nito, humahalos sa amoy ng ospital. "Magiging agent kita. Papasok ka sa kulungan para imbestigahan si Leonardo. 3 buwan lang, Cassandra. Paglabas mo, tapos na lahat ng problema mo." Matalim na tiningnan ni Cassandra ang lalaki. Pero hindi niya maikakaila ang atraksyon sa kanilang pagitan. "Isa kang oportunista, Emerson." Napangisi si Emerson. Isang ngising nakakatunaw ng tuhod. Nilapit pa niya lalo ang muka kay Cassandra hanggang sa magdikit ang kanilang mga noo. "I prefer the term savior. So what it's gonna be, my little agent?" Napakuyom ang kamao ni Cassandra bago dahan-dahang tumango. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, selyado na ang kanilang kasunduan. Isang ugnayang binuo sa dugo, bighati, at isang lihim na pagnanasa na pareho nilang hindi maamin. "Good girl." Mahinang bulong ni Emerson, sabay haplos sa kanyang buhok, bago ito tumayo at iwan siyang tulala sa gitna ng pasilyo. 4 na taon ang mabilis na lumipas. Natapos na ni Cassandra ang kursong criminology. Dumaan sa matinding training sa ilalim ng palihim na pagsubaybay ni Emerson. Naging maayos ang operasyon ng nanay niya at bumuti ang lagay nito, pero hanggang ngayon, wala itong alam sa tunay na trabaho ng anak. Bago siya pumasok sa kulungan, nagpaalam siya sa kanyang ina. "Nay, may misyon lang ako sa probinsya. Hindi ho ako makakatawag ng madalas pero babalik ako after 3 months. Pagsisinungaling niya habang pilit na ngumingiti. Hindi niya kakayanin. Kumawawala pa ang huling pamilyang meron siya pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Ngayon suot niya ang dilaw na uniforme na may tatak na detained. Hawak niya ang board para sa kanyang mugshot kung saan nakasulat ang kasong reckless imprudence resulting in homicide. Habang kinukunan siya ng litrato ng mga pulis, walang kahit anong emosyon sa kanyang muka. Para sa ibang tao, isa siyang kriminal. Pero para kay Emerson, siya ang pinakamatalas na armas na hawak nito. Marahan siyang naglakad papasok sa selda ng bilibid. Pagpasok pa lang niya, bumungad na ang amoy ng kulob at ang ingay ng iba't ibang klasing preso. May mga siga na nakatayo, may mga payat na nakahiga, may mga matatabang nakatingin ng masama sa kanya. Pero hindi siya natinag. Humanap siya ng pwesto at umupo sa matigas na higaan. Nang masiguro niyang walang nakatingin, palihim niyang dinukot mula sa loob ng kanyang suot na bra ang maliit na litrato ni Leonardo. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking kailangan niyang manmanan sa loob ng 3 buwan. "Oy, may bago tayong kosa oh." Malakas na sabi ni Alena, ang tumatayong leader sa loob ng selda. Lumapit ito sa kanya
kasama ang dalawang alalay. Kinis mo mukha kang anak mayaman. Ano, napadpad ka ba rito kasi di mo nakayanan ng buhay sa labas? Hindi sumagot si Cassandra. Hinago niya muli ang litrato at dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga matay biglang nagbago mula sa pagiging malamig. Naging matalim ito na tila kutsilyong handang sumaksak. Tumayo siya ng dahan-dahan at hinarap si Alena. Ang presensya niya ay biglang bumigat. Sapat na para maramdaman ng lahat na hindi siya ordinaryong babae lang. Napaatras si Alena. Nakaramdam siya ng matinding panganib kahit wala pang ginagawa si Cassandra. Napalunok siya at biglang nagbago ang tono ng boses. Siya ang bago nating boss dito. Sigaw ni Alena sa buong selda habang nanginginig ang mga kamay. Nagpalakpakan ng mga preso, hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa takot na baka sila ang susunod na mapagdiskitahan ng babaeng may kakaibang aura. Samantala sa labas ng rehas, nakatayo si Emerson Buenavista habang pinapanood si Cassandra mula sa monitor ng CCTV sa office ng warden. Nakapamulsa siya at may tipid ng ngisi sa labi. Galingan mo, Cassandra. Huwag kang masyado mag-enjoy sa loob. Baka makalimutan mong may naghihintay sa'yo sa labas. Bulong ni Emerson sa kanyang sarili. Nararamdaman ni Emerson ang kakaibang excitement. Hindi lang dahil malapit na niya makuha ang impormasyon laban kay Leonardo, kundi dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nahuhumaling sa babaeng siya mismo ang gumawa at nagsanay. Tanghali noon at tirik na tirik ang araw, kaya naman halos nakakasulasok ang init sa loob ng kantin sa Bilibid. Maingay, magulo, puno ng amoy ng pawis at matapang na sabaw. Pero sa gitna ng kaguluhan, parang may sariling mundo si Cassandra. Kalmado siyang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Dahan-dahang kinakain ang rasyon ng pagkain, habang ang mga mata niya'y alertong nagmamasid sa paligid. Alam ni Cassandra na hindi siya basta-basta pwede lumingon-lingon. Kailangan niyang magbukhang ordinaryong preso lang na walang pakialam sa mundo. Pero sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya isang grupo ng mga lalaking preso na pumasok. Lahat sila'y tumatabi para magbigay daan. Sa gitna ng grupo, naroon ang lalaking nasa litratong ibinigay ni Emerson. Si Leonardo. Hindi ito mukhang kriminal. Maayos ang gupit nito. Maputi. May aura ng isang taong sanay na pinagsisilbihan siya kahit nasa loob ng rehas. Umupo si Leonardo sa gitnang mesa. Ilang metro lang ang layo mula kay Cassandra. Boss, balita ko may bagong salta sa women's dorm. Yung napatay daw, yung inaanak ni General Buenavista. Bulong ng isa sa mga alalay ni Leonardo. Pero sapat ang lakas para marinig ni Cassandra. Napatigil sa pagsubo si Leonardo at lumingon sa direksyon ni Cassandra. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon, naramdaman ni Cassandra ang kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang nagsisimula na ang tunay na laro. Ngumiti si Leonardo, isang ngiting palakaibigan, pero may halong pambabastos. Yun ba yun? Masyado maganda para maging mamamatay tao. Sabi ni Leonardo habang tinititigan si Cassandra mula ulo hanggang paa. Tumayo si Cassandra at binitbit ang kanyang tray. Dire-diretso siyang naglakad. Pero imbes na umiwas, sadyang dumaan siya sa likuran ni Leonardo. Sa isang mabilis sa tila aksidenteng pagkilos, bahagyang nasagi ng balikat ni Cassandra ang likod ng lalaki. Pasintabi. Maikling sabi ni Cassandra. Ang boses ay malamig at walang bahid ng takot. Napatigil ang tawanan ng mga alalay ni Leonardo.
Ang akala nila, hihingi ng tawad ang babae o manginginig sa takot. Pero diretso lang ang lakad nito. Lilingon sana ang isa sa mga tauhan ni Leonardo para sitahin si Cassandra. Pero pinigilan nito ng lalaki. Hayaan mo siya. Sabi ni Leonardo habang sinusundan ng tingin ang paglalakad palayo ni Cassandra. Interesting. May kagatang isang yan. Samantala, sa isang madilim na silid sa administrative building ng kulungan, nakaupo si Emerson habang pinapanood ang buong eksena sa CCTV monitor. Hawak niya ang isang baso ng whiskey at habang nakikita niyang tinititigan ni Leonardo si Cassandra, unti-unting humigpit ang hawak niya sa baso. Hindi niya inaasahan ang nararamdaman niyang inis. Plano niya ito. Siya ang nag-utos kay Cassandra na akitin si Leonardo kung kinakailangan para makuha ang impormasyon. Pero ngayong nakikita niyang tinititigan ng ibang lalaki ang kagamitan niya, parang may kung anong kumukulo sa kanyang dibdib. Huwag mo masyadong ilapit ang mukha mo sa kanya, Leonardo. Bulong ni Emerson sa hangin habang nakatitig sa monitor. Kapag natapos ang 3 buwan, sisiguraduhin ko hindi lang impormasyon na mawawala sa'yo. Kinuha ni Emerson ang kanyang phone at nag-type ng mensahe para sa warden. Arrange a private legal visitation for my client, Cassandra Angeles. Tomorrow, 8 p.m. No guards inside the room. Gusto niyang ipaalala kay Cassandra kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa babae. Hindi bilang agent, kundi bilang isang babaeng hindi niya kayang hayaang mapunta sa iba. Kinabukasan, sa common area ng kulungan, kung saan pwedeng mag-ehersisyo at magpahinga ang mga preso, humanap ng tiyempo si Cassandra. Nakita niya si Leonardo na nakaupo sa isang sementadong bench. Nagbabasa ng dyaryo habang ang mga tauhan nito'y nakabantay sa paligid. Sinasadya ni Cassandra na maglakad-lakad sa malapit habang nagpapanggap na nag-eehersisyo. Alam niyang nakabantay ang mga mata ng ibang preso, lalo na mga kababaihan na naiintriga sa kanya. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Di ka ba napapagod? Kanina ka pa paikot-ikot. Biglang biro ni Leonardo nang hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Huminto si Cassandra at tumingin sa kanya. Kailangan kong gumalaw. Masyadong mapurol ang utak at katawan ko sa loob ng selda. Ibinaba ni Leonardo ang dyaryo at tiningnan siya ng diretsyo. Totoo nga ang balita, matapang ka. Balita ko inuntog mo raw ang ulo ng inaanak ng General Buenavista sa pader. Hindi ba't naging schoolmate mo yun? Lumapit ng bahagya si Cassandra. Sapat na distansya para hindi sila masyadong mapansin ng mga gwardya, pero sapat para magkaroon ng tensyon. Hindi lang basta inuntog. Pinanindigan ko lang na walang sino man ang pwedeng humawak sa nanay ko nang walang pahintulot ko. Tumawa ng mahina si Leonardo. I like that. You're resilient. Sa mundong to kailangan mo ng proteksyon. At sa loob ng pader na to, ako ang pader na pwede mong sandalan. Ba't naman ako sasandal sa'yo? Ano bang meron ka na wala ang iba? Paghahamon ni Cassandra sa lalaki. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan niyang maging epektibo sa pag-arte. Information, power, at ang kakayahang gawing komportable ang 3 buwan mo rito. Balita ko wala ka ring record bago ito. Isang pagkakamali lang. Eto ka na. Sayang. Ang ganda mo pa naman. Hindi ako nanghihinayang sa ginawa ko. Pero kung totoo ang sinasabi mong power, baka nga may mapag-usapan tayo. Bago pa makasagot si Leonardo,
May narinig silang malakas na tunog ng buzzer. Oras na para bumalik sa kanika nilang mga selda. Pag-isipan mo, Cassandra. Baka mamaya, ako ang kailanganin mo para makalabas dito ng buhay. Pagbalik ni Cassandra sa kanyang selda, mabilis niyang isinulat sa isang maliit na papel ang nakuha niyang impormasyon, ang mga pangalan ng tauhan ni Leonardo at ang pagbanggit nito tungkol sa proteksyon. Alam niyang kailangan niya itong maipasa kay Emerson sa susunod nilang pagkikita. Habang nakahiga sa matigas na kama, hindi niya mapigilang maisip si Emerson. Naaalala niya ang haplos nito sa ospital at ang malamig nitong boses pero nakakaakit. Ba't kailangan si Leonardo pa ang akitin ko? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng monitor, ganon din ang iniisip ni Emerson. Habang tinitignan ng replay ng pag-uusap ni Cassandra at Leonardo, hindi mapakali ang abogado. Galit siya. Galit siya dahil kailangang gampanan ni Cassandra ang papel na ito. At mas lalong galit siya dahil parang nag-e-enjoy si Leonardo sa atensyon ng agent niya. Kinuha ni Emerson ang kanyang jacket at lumabas ng opisina. Warden, buksan mo ang visitation room. Ngayon din, sabihin mo kay Cassandra, ang abogado niya ay narito para sa isang urgent na usapin. Hindi na siya makapaghintay ng bukas. Kailangan niyang maramdaman si Cassandra. Kailangan niyang masiguro na nasa kanya pa rin ang loyalty nito at ang puso nito. 8:00 na ng gabi nang kalabitin si Cassandra ng isang female guard. Angeles, visitation room. Narito ang abogado mo. Bilisan mo. Overtime na kami. Walang imik na tumayo si Cassandra. Alam niya kung sino ang naroon. Sa loob ng 3 araw niya, sa loob ng bilibid, ito ang unang pagkakataon na magkakaharap sila ni Emerson. Pagpasok niya sa maliit at madilim na silid, bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng mamahaling wood smoke at mint na pabango ni Emerson. Nakatalikod ang lalaki, nakatingin sa maliit na rehas na bintana, ngunit bakas sa tindig nito ang matinding tensyon. You're late. Malamig na bungad ng lalaki bago dahan-dahang humarap. Hindi nakaligtas kay Cassandra ang talim ng tingin nito. Ang mga mata ni Emerson na dati tila yelo sa lamig, ngayon ay parang naglalagablab sa galit. Kailangan ko munang tapusin ang orasyon ko, attorney. Baka makalimutan mo. Bilanggo ako rito. O baka naman nakikita mo na sa CCTV, kaya alam mong busog pa ako. Humakbang palapit si Emerson, at marahas na itinukod ang 2 kamay sa mesa. Dahilan para mapalapit ang mukha niya kay Cassandra. Nakita ko lahat. Nakita ko kung paano mo siya sulyapan. Kung paano mo siya hayaang titigan ka na parang ikaw ang susunod niyang putahe. Masyado ka yata nadadala sa pag-arte mo, Cassandra. Napakunot ang noon ni Cassandra. Ramdam niya ang hininga ni Emerson sa kanyang pisngi. Di ba yun ang gusto mo? Sabi mo akitin ko siya. Sabi mo, kailangan ko makuha ang tiwala niya. I'm just being a good agent, Emerson. Ginagawa ko lang ang pinirmahan kong kontrata para sa operasyon ng nanay ko. Pero hindi ko sinabing hayaan mo siyang hawakan ka. Bulyaw ni Emerson. Nakita ko nang sagiin mo siya, and I saw the way he looked at you. Leonardo is a predator, Cassandra. Isang maling galaw mo lang, kakainin ka niya ng buhay. Ba't parang galit na galit ka? Di ba dapat matuwa ka dahil kumakagat ng isda sa pain mo? O baka naman, nagsiselos ka? Sandaling natigilan si Emerson. Nagngingit-ngit ang panga ng lalaki at mas diniinan ang paghawak sa lamesa. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog ng bentilador sa kisame ang naririnig. Dahan-dahang inilapit ni Emerson ang kanyang labi sa tenga ni Cassandra. Sapat na para kilabutan ng dalaga. Huwag mong kalimutan,
Kung sinong kumuha sa'yo mula putikan, Cassandra. Bulong ng lalaki na may halong pang-aangkin. Ako nagmamay-ari sa'yo. Bawat galaw mo, bawat hininga mo, pati ang buhay mo. Akin lang yan. Leonardo is just a target. Don't let him think he has a chance. Dahil bago ka pa niya mahawakan, sisiguraduhin ko wasak na ang mundo niya. Bumitaw si Emerson at tumayo ng tuwid. Mabilis na inayos ang kanya mamahaling suit na tila walang nangyari. I'll be back in 2 days. I want a full report on his transaction list. At isa pa, ayusin mo yung pagtitig mo sa kanya. Dahil kung hindi, baka ako mismo ang pumasok dito at ilabas ka. Kahit hindi pa tapos yung mission mo. Padabog na lumabas si Emerson ng silid. Iniwan si Cassandra na habol ang hininga at mabilis ang tibok ng puso. Hinawakan ni Cassandra ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa takot sa banta ni Emerson o dahil sa kaibang init na iniwan ng presensya ng lalaki sa loob ng maliit na kwartong yun. Sa labas, sumakay si Emerson sa kanyang sasakyan. Malakas na sinuntok ang manibela dahil galit siya sa kanyang sarili. Galit siya dahil kahit anong gawin niyang pagpipigil, hindi niya maikakaila na ang kagamitang dapat ay gagamitin niya lang para sa kanyang mga plano. Unti-unti nang nagiging kahinaan niya. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Gaya ng ipinangako ni Emerson, nakalabas si Cassandra ng kulungan sa pamamagitan ng isang maayos na nilakad na parol. Kasabay din niyang nakalaya si Leonardo, na noon ay abala na sa paghahanda para sa mas malaking laban sa mundo ng politika. Naging mainit ang tensyon sa pagitan ni Leonardo at ang kinalaban nitong president na si Camila de los Reyes para sa pagkapresidente. Si Camila, bilang anak ng kasalukuyang presidente, nakakaramdam na matinding pressure na sundan ang yapak ng ama at protektahan ang kanilang legasiya. Dahil dito, palihim niyang inutusan si General Erickson Buenavista na gumawa ng paraan para tuluyang mapabagsak si Leonardo at masiguro ang kanyang pagkapanalo. Gaya ng inaasahan, kay Emerson humingi ng tulong si Erickson para sa maruming trabaho at para kay Emerson. Walang ibang mas epektibong mata kundi si Cassandra. Isang umaga, pumasok si Cassandra sa dambuhalang building ng De La Vega Liquors, ang nangungunang kumpanya ng alak na pag-aari ni Leonardo. Suot ang isang formal na white blazer at black slacks na lalong nagpa-distinguish sa kanyang tindig. Naglakad siya sa hallway patungo sa opisina ng CEO. Hindi na siya ang dugoang babae sa warehouse. Isa na siyang ganap na professional assistant sa paningin ng lahat. Pagkabukas ng pinto ng opisina, bumungad sa kanya si Leonardo na nakaupo sa kanyang swivel chair habang may hawak na baso ng mamahaling wine. Long time no see, Cassandra. Nakangising bungad ni Leonardo. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Minsan talaga napapaisip ako eh. Parang sinusundan mo ako. Kung nasan ako, nandun ka rin. Una sa kulungan, ngayon naman dito sa kumpanya ko. Hindi natinag si Cassandra. Binaba niya ang kanyang bitbit na folder sa mesa at sinalubong ang tingin ni Leonardo. Naghahanap lang ako ng trabahong may maayos na bayad, Leonardo. At balita ko ikaw ang pinakamalakas na contender ngayon. Gusto ko lang mapunta sa panig ng nananalo. Tumawa ng malakas si Leonardo at hinawakan ang balikat ni Cassandra. I like your ambition. Sige, tanggap ka na bilang head assistant ko. But remember this, sa negosyo at politika bawal ang traidor. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa loob ng kanyang madilim na opisina si Emerson. Pinapanood niya ang live audio feed mula sa hidden device na nakakabit sa suot ni Cassandra. Dinig na dinig niya ang bawat tawa ni Leonardo at ang paghawak nito sa balikat ng dalaga. Nagtagis ang kanyang panga. Hindi mo alam na ang babaeng hawak mo ngayon
ang siyang maghuhukay ng sarili mong libingan. Saad ni Emerson sa isipan. Maya-maya, nagring ang phone ni Emerson. Attorney, nakapasok na ako. Nakuha ko ng tiwala niya. Mensahe ni Cassandra. Napangiti si Emerson pero may halong pait. Good. Stay close to him, but not too close. I'll see you tonight sa safe house. We have something to talk about. Kahit alam ni Emerson na bahagi ito ng plano, hindi niya mapigilan ang kumukulong selos sa tuwing naiisip na kailangang maging malapit si Cassandra sa kalaban. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, mas lalong nagiging delikado ang laro, hindi lang para sa misyon, kundi para sa nararamdaman niya, para sa sarili niyang agent. Gabi na nang makarating si Cassandra sa tagong safe house na pag-aari ni Emerson. Pagod na siya. Mula sa unang araw ng pagpapanggap sa kumpanya ni Leonardo, pero kailangan pa niyang mag-report. Pagpasok niya, madilim ang buong paligid, maliban sa isang lampara sa may bar counter, kung saan nakaupo si Emerson. Ramdam ni Cassandra ang bigat ng hangin. Hindi pa siya nakakalapit, naririnig niya na ang tunog ng yelo sa baso ng lalaki. Kamusta ang unang araw mo bilang assistant ng susunod na presidente? Malamig na tanong ni Emerson nang hindi lumilingon. Gaya na sinabi ko kanina, nakuha ko na yung loob niya. Gaya ng plano. Naniwala siyang pera at kapangyarihan lang ang habol ko, kaya ako nag-apply sa kanya. Sagot ni Cassandra habang tinatanggal ang kanyang blazer. Biglang tumayo si Emerson at mabilis na lumapit kay Cassandra. Sa isang iglap, naisandal niya ang dalaga sa pader. Amoy alak ito pero mas matapang ang aura ng selos na nagmumula sa kanya. Narinig ko ang lahat sa wire, Cassandra. I like your ambition, sabi niya sa'yo. Habang hinahawakan ang balikat mo, hinayaan mo siyang hawakan ka. Hinayaan mo siyang tumitig sa'yo na parang pag-aari ka niya. Trabaho ito, Emerson. Yun ang utos mo, di ba? Sabi mo gamitin ko yung ganda ko para makuha yung tiwala niya. Depensa ni Cassandra. Pilit niyang tinutulak ang dibdib ng lalaki pero parang bakal ito sa tigas. Bakit pa kailangan maging ganito ang reaksyon mo tuwing galing ako sa kanya, ha? Dahil bawat segundo na kasama mo siya, gusto kong pumatay. Bulyaw ni Emerson. Sapat na para mapapikit si Cassandra sa gulat. Habol ni Emerson ang kanyang hininga habang nakatitig sa mga labi ni Cassandra. Ang galit niya ay dahan-dahang napalitan ng pagnanasa. Inilapit niya ang kanyang muka. Halos magdikit na ang kanilang mga ilong. Pinamumuhian ko ang sarili ko dahil ako nagtulak sa iyo sa kanya. Pero mas kinamumuhian ko ang isipin na baka nakakalimutan mo na kung sinong tunay na may-ari sa iyo. Dahan-dahang hinawakan ni Emerson ang panga ni Cassandra at dinikit ang kanyang labi sa noo, pababa sa pisngi. Hanggang sa maramdaman ni Cassandra mismo ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Isang mahaba at madiing halikang iniwan ni Emerson doon na nagdulot ng matinding kuryente sa buong katawan ni Cassandra. Napakapit si Cassandra sa polo ni Emerson. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa takot o dahil sa nararamdaman niyang atraksyon na matagal niya nang tinatago. Emerson, tama na. Mahinang saway niya pero hindi siya lumalayo. Sa halip na tumigil, mas lalong hinigpitan ni Emerson ang yakap sa bewang ni Cassandra. Pilit itong pinagdidikit sa kanyang katawan. Akin ka lang, Cassandra. Kahit anong gawin ni Leonardo, hindi ka magiging kanya maliwanag. Hindi na nakasagot pa ang dalaga dahil hinalikan siya ni Emerson ng marahas at puno ng emosyon. Isang halik na nagpapatunay na hindi lang ito tungkol sa misyon.
Nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin. Sa loob ng safe house na yon, tanging ang init ng isa't isa ang mahalaga. Kinabukasan, maagang pumasok si Cassandra sa opisina ni Leonardo. Kahit medyo masakit ang kanyang katawan at magulo ang isip dahil sa nangyari sa kanila ni Emerson sa safe house kagabi, kailangan niya maging alerto. Habang inaayos niya ang mga papeles sa lamesa ni Leonardo, biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Isang babaeng mukhang mahinhin, nakasuot ng simpleng floral dress at may bitbit na lunch basket ang pumasok. Si Christine, ang babaeng dahilan kung bakit una ring nag-iinteresado si Emerson sa kasong ito, ang kanyang unang pag-ibig. Oh, hello. Ikaw ba ang bagong assistant ni Leo? Nakangiting tanong ni Christine. Ang kanyang boses ay malambot, puno ng kabaitan. Bagay na naging dahilan kung ba't nahulog ang loob ni Emerson sa babae noon. Opo, ako si Cassandra, kayo po. Sagot ni Cassandra habang pinagmamasdan ng bawat detalye ng mukha ni Christine. Nakaramdam siya ng kakaibang kirot sa dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba sa selos para kay Leonardo o dahil alam niyang ang babaeng ito ang dating tinitibok ng puso ng lalaking mahal niya ngayon. Ako si Christine, girlfriend ni Leonardo. Narito ba siya? Pinagluto ko kasi siya ng paborito niyang ulam eh. Masayang sabi ni Christine. Eksakto namang lumabas si Leonardo mula sa kanyang private lounge. Nagliwanag ang mukha nito na makita ang kasintahan. Lumapit si Leonardo at hinalikan si Christine sa noo bago ito inakbayan ng mahigpit. Love, ba't di ka man lang tumawag? Sana na ipasundo kita. Sabi ni Leonardo sa tono na ngayon lang narinig ni Cassandra. Puno ito ng pagmamahal at pag-aalaga. Surprise nga, di ba? Sabi kasi ni Emerson, kailangan mong kumain na maayos dahil pagod ka sa pangangampanya. Sagot ni Christine. Napatigil si Cassandra nang marinig ang pangalan ni Emerson. Si Attorney Emerson Buenavista po ba? Tumango si Christine. Oo, magkababata kami ni Emerson. Siya pa nga nagsabi sa akin na kailangan ni Leonardo nang makakasama sa lunch ngayon dahil masyadong busy. Biglang uminit ang ulo ni Cassandra. Ginamit ni Emerson si Christine para mabulabog ang schedule ni Leonardo. O baka naman gusto lang niya makita ang dating kasintahan. Cassandra, maaari mo ba kaming iwanan? Magla-lunch lang kami ng girlfriend ko. Utos ni Leonardo habang nakatitig kay Christine. Lumabas si Cassandra ng opisina nang may mabigat na loob. Agad siyang nagtago sa dulo ng hallway at tinawagan si Emerson. Ba't pinapunta mo rito si Christine? Alam mo delikado kapag may ibang tao sa paligid. I need a distraction, Cassandra. Habang abala silang dalawa sa pagkain, yun ang pagkakataon mo para pasukin ang private vault niya sa lounge. Nandun ang listahan ng mga donor niya sa kampanya. Malamig na sagot ni Emerson sa kabilang linya. Distraction? O gusto mo lang siya makita sa CCTV? Balik na tanong ng dalaga. Bakas ang pait sa boses. Sandaling natahimik si Emerson bago sumagot ng paos. Gawin mo ang trabaho mo, Agent Angeles. Huwag mong ihalo ang selo sa misyon. Dahil sa utos ni Emerson, pilit na isinantabi ni Cassandra ang nararamdaman. Habang masaya nagtatawanan sina Leonardo at Christine sa loob ng opisina, palihim na dumaan si Cassandra sa kabilang pinto ng private lounge. Gamit ang kanyang skills na itinuro ni Emerson, mabilis niyang binuksan ang vault. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkuha niya ng mga litrato sa dokumento, narinig niya ang papalapit na yabag. Leo, wait. Niiwan ko yung phone ko sa lounge. Boses yun ni Christine. Nataranta si Cassandra. Wala siyang mapagtataguan, kundi ang ilalim ng malaking lamesa o sa likod ng makapal na kortina. Sa kanyang kaba, mabilis siyang sumiksik sa likod ng kortina
habang hawak-hawak ang kanyang cellphone na naglalaman ng mga ebidensya. Pumasok si Christine at nagsimulang maghanap. Sa puntong iyon, nag-vibrate ang phone ni Cassandra sa kanyang kamay. Isang text mula kay Emerson. Stay calm. I'm watching you. Halos hindi makahinga si Cassandra habang nakikita ang anino ni Christine na palapit ng palapit sa kurtina kung saan siya nakatago. Dahan-dahang, hinawi ni Christine ang kurtina. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Cassandra na nakatayo doon. Bakas ang pagkagulat sa muka. Cassandra? Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Christine halatang nagtataka kung ba't nagtatago ang assistant ng kanyang kasintahan sa likod ng kurtina. Mabilis na nag-isip si Cassandra. Binaba niya ang kanyang tingin sa sahig at nagkunwaring may kinukuha. Ma'am, pasensya na po, may nahulog po kasi yung hikaw ko rito sa gilid. Baka sumabit sa kurtina kaya hinahanap ko. Masyado po kasing mahalaga yung hikaw na ito, ibigay pa to ng nanay ko. Agad na lumambot ang mukha ni Christine. Naniwala ito dahil sa pagiging maamo ng mukha ni Cassandra. Ganun ba? Nahanap po ba? Tulungan na kita? Huwag na po, ma'am. Okay na po. Baka kasi naiwan ko lang pala sa table ko sa taas. Kaya po, ba't kayo bumalik? Naiwan ko lang yung phone ko. Sabi ni Christine sabay dampot sa kanyang gamit sa mesa. Pero imbis na umalis, tinitigan niya si Cassandra. Alam mo, pamilyar ka talaga sa akin. Parang nakita na kita dati. Napalunok si Cassandra. Baka nagkakamali lang ho kayo, ma'am. Hindi eh. Tapos nabanggit ko si Emerson kanina para nagbago yung expression mo. Magkakilala ba kayo ni Emerson? O baka naman siya nag-recommend sa'yo rito kay Leonardo? Hindi agad nakasagot si Cassandra doon. Pakiramdam niya sinusuri siya ng mga mata ni Christine. Client ko po si Attorney Buenavista sa dati kong trabaho. Ba't niyo po naitanong? Kasi si Emerson, mabuting tao pero misteryoso. Minsan pakiramdam ko marami siyang tinatago. Noon pa man, protektado niya na ako. Kaya nagtataka ako kung bakit siya pa nag-udyok sa akin na dalawin si Leonardo ngayon. Tiningnan ni Christine si Cassandra ng seryoso. Mag-ingat ka kay Emerson, Cassandra. Kapag may gusto siya, gagawin niya ang lahat para makuha yon. Minsan, nakakatakot ang mga paraan niya. Ba't niyo po sinasabi sa akin to? Tanong ni Cassandra, na pilit tinatago ang kanyang emosyon. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Ang tingin niya sa'yo kakaiba. Nakita ko kayo magkasama sa labas ng korte no nakaraan. At hindi ko nakitang tumingin si Emerson sa ibang babae ng ganon. Akala ko noon ako lang ang mahal niya. Pero nung makita ko kayo, nalaman ko nagbago siya. Napatigil ang mundo ni Cassandra. Gusto niyang maniwala, pero alam niya ang kanyang relasyon kay Emerson, nakabase sa isang kontrata at blackmail. Masaya na po siya sa inyo noon, di ba? Mahinang tanong ni Cassandra. Noon yun. Pero ngayon, ikaw na ang nasa paligid niya. Sana lang hindi kanya saktan. Gaya ng paglayo niya sa akin ng walang paliwanag. Anyway, mauna na ako. Baka hinahanap na ako ni Leo. Naiwang tulala si Cassandra sa loob ng lounge. Hawak niya ang bulsa ng cellphone na may ebidensya laban kay Leonardo. Pero ang isip niya ay nasa mga sinabi ni Christine. Biglang nag-vibrate muli ang kanyang phone. Isang tawag mula kay Emerson. Nakuha mo na ba ang files? Nakuha ko. Pero Emerson, ba't pa pinapunta rito si Christine? Para babalaan ako? O para saktan siya? Gawin mo ang trabaho mo, Cassandra. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ng ex ko. Galit na sagot ni Emerson bago pinatay ng tawag si Cassandra. Paglabas ni Christine sa silid, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Hindi pa man nakakahinga ng maluwag si Cassandra, biglang bumukas ang pinto ng lounge mula sa kabilang panig.
Pumasok si Leonardo na may hawak na tablet. Ang kanyang muka'y seryoso habang may pinapanood sa screen. Masyado matagal ang paghahanap mo ng hikaw sa loob ng lounge ko, Cassandra. Malamig na simula ni Leonardo. Napatigil si Cassandra doon. Paano niyo po nalaman? Ipinakita ni Leonardo ang screen sa tablet niya. Connected ang cellphone ni Christine sa system ng sasakyan ko. Narinig ko ang buong pag-uusap niyo sa Bluetooth habang naghihintay siya sa parking lot. At nung chinek ko ang hidden camera dito sa lounge. Iniharap niya ang screen kung saan kitang-kita ang anino ni Cassandra na nagtatago sa likod ng kortina. Dahan-dahang lumapit si Leonardo. Sapat na para maramdaman ni Cassandra ang mapanuring aura nito. Magaling ka pala mag-imbento ng kwento eh. Pero sa tingin ko, hindi ikaw ang hinahanap mo, kundi ang laman ng vault ko. Imbes na magalit ng husto, biglang nagbago ang ekspresyon ni Leonardo. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Inabot niya ang hibla ng buhok ni Cassandra at marahang nilagay sa likod ng kanyang tenga. Ang haplos na yon, hindi katulad kay Emerson, malamig, kalkulado at nakakakilabot. Alam mo, Cassandra, mula nung nasa loob pa tayo, pansin ko, magaling ka eh. Masyado ka misteryoso para maging isang ordinaryong assistant lang. Sino ba talaga nagpadala sa'yo dito? Si Camila ba? O baka naman ang mga Benavista? Wala pa nagpadala sa akin. Kailangan ko lang ng trabaho. Sagot ni Cassandra. Pilit na hindi umiiwas sa tingin ng lalaki. Kahit nararamdaman niya ang kaba. Biglang hinawakan ni Leonardo ang bewang ni Cassandra at hinila ito papalapit sa kanya. Huwag kang magsinungaling sa akin. Segunda mong ito. Hindi ito para sa pag-ayos lang ng papel. I can give you everything, Cassandra. Higit pa sa binabayad sa iyo ng kung sino man ang amo mo ngayon. Power, protection, and life you've never dreamed of. Tinitigan ni Leonardo ang labi ng babae. Sinusubukan nitong akitin para malaman kung bibigay ba si Cassandra. Sabihin mo lang sa akin kung anong pakay mo. Baka mapatawad kita. Baka mas magustuhan ko pa ang katapatan mo. Habang nangyayari ito sa kabilang dulo ng wire, naririnig ni Emerson ang lahat. Napasuntok si Emerson sa kanyang lamesa. Halos mabasag ang kanyang monitor sa sobrang selos at galit. Cassandra, lumayo ka dyan, puta ragis. Cassandra, umalis ka na! Sigaw niya sa kanyang opisina, kahit alam niyang hindi siya naririnig ng babae. Hindi alam ni Leonardo na sa bawat segundong sinusubukan niyang akitin si Cassandra, mas lalong nagiging determinado ang dalaga na tapusin ang sariling misyon. Pero ramdam ni Cassandra na unti-unti na siyang nako-corner. Sir, may girlfriend kayo at may trabaho pa tayong dapat tapusin. Matapang na sabi ni Cassandra habang dahan-dahang kumakawala. Kung gusto niyo ng katapatan, ibibigay ko yun sa pamamagitan ng trabaho ko, hindi sa ganitong paraan. Tumawa ng mahina si Leonardo at binitiwan siya. Pero ang tingin nito'y nanatiling mapanganib. Good answer. But remember, Cassandra, I'm watching you. Isang maling galaw mo lang. Sisiguraduhin ko hindi ka na makakalabas ng building na ito ng buhay. Nang makalabas si Cassandra sa opisina, agad siyang nagtungo ng banyo at doon huminga ng malalim. Nanginginig ang tuhod niya. Sa puntong yon, alam niyang ang laro ay naging mas personal at mas delikado para sa kanilang lahat. Sa loob ng banyo ng opisina, nanginginig ang mga kamay ni Cassandra habang pilit na binubuksan ang kanyang suot na kwintas. Sa loob ng maliit na pendant ito, may nakatagong microchip. Yun ang kanyang huling baraha. Ngunit bago pa niya ito mailabas, biglang tumunog ang lahat ng speakers sa buong building. Isang pamilyar na boses ang narinig niya, malamig at mapangasar.
Cassandra, huwag mo na ituloy ang binabalak mo. Sayang lang ang effort. Masyado kayong kampante ni Emerson. Alam niyo ba hindi ko napapansin ang mga encrypted signals na lumalabas sa opisina ko? 3 buwan kitang pinag-aralan sa loob ng bilibid. At alam ko hindi ka basta kriminal. Agent ka ng mga Buenavista. Nanlamig ang buong katawan ni Cassandra. Sa isang iglap bumukas ang pinto ng banyo. Pumasok ang mga tauhan ni Leonardo. Bago pa siya makapalag, isang tela na may pampatulog ang tinakip sa kanyang ilong. Nagising si Cassandra na nakatali sa isang upuan. Sa gitna ng madilim at malawak na bodega at sa kabilang bahagi, nakita niya si Christine. Umiiyak, duguan ng labi. Nakatali rin. Sa gitna nila ay isang malaking monitor na nagpapakita ng timer. At sa harap nila ay nakatayo si Leonardo, hawak ang isang baril at isang tablet. Gising ka na pala, my dear agent. Tinawagan ko na ang paborito mo abogado. And guess what? Parating na siya. Hindi nagtagal bumukas ang malaking pinto ng bodega. Umahangos na pumasok si Emerson. Gusto tang suit at halatang hindi nakatulog. Nang makita niya ang sitwasyon, napatigil siya. Tumingin siya kay Christine, na kanyang first love, at kay Cassandra, na ngayon ay mahal niya, ang kanyang kasalukuyan. Leonardo, pakawalan mo sila kung kailangan mo, di ba? Huwag silang dalawa. Mading sabi ni Emerson, pilit pinapakalma ang kanyang boses, kahit nanginginig ang mga kamay. Tumawa ng malakas si Leonardo. Masyadong madali yun, Emerson. Gusto ko ng laro. Alam kong mahal mo si Christine. Dahil siya ang kahinaan mo noon pa. Pero alam ko rin nahulog ka sa sarili mong bitag kay Cassandra. Ngayon, mamili ka. Kanino ka mamimili sa dalawa? Sinong puputokan ko dito? Ang babaeng nagturo sa'yo magmahal? O ang babaeng pumatay para sa'yo? Emerson, wag. Iligtas mo si Christine, please. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ni Cassandra. Kahit na sumisigaw ang kanyang puso, na gusto niyang mabuhay. No, Emerson, please. Please. Hikbi naman ni Christine. Tumingin si Emerson kay Cassandra. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon nakita ni Cassandra ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa abogado. Ang pagsuko at wagas na pag-ibig. Cassandra, I'm sorry. Itinaas ni Leonardo ang baril. Bago pa matapos ang bilang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bodega. Nasira ang mga bintana sa itaas at mabilis na nagrebel sa paligid ng mga special forces. Huwag kang gagalaw, Leonardo. Ibaba mo ang baril mo. Isang baritono at autoritatibong boses ang umalingaw-ngaw. Si General Erickson Buenavista yon. Suot ang kanyang full military gear, kasama ang isang batalyon ng mga sundalo. Mabilis nilang napalibutan si Leonardo. Kala mo ba hindi ko alam ang illegal na transaksyon mo sa mga dayuhan sa kartel? 3 buwan kami nag-ipon na ebidensya ni Emerson para dito. Ang pagkidnap mo sa kanila ang huling pako sa kabaong mo. Sa gitna ng kaguluhan, sinasamantala ni Emerson ang pagkakataon. Sinugod niya si Leonardo at malakas na sinuntok sa panga hanggang sa mabitawan nito ang baril. Agad na dinaluhan ni Emerson si Cassandra. Mabilis na kinalas ang tali nito at niyakap ng mahigpit ang babae. Akala ko mawawala ka na sa akin. Hindi ko kakayanin, Cassandra, hindi. Habang pilit na pinoposasa ng mga sundalo si Leonardo, lumingon si Emerson kay Christine na tinutulungan na rin ng mga medics. Isang tipid na tango ang binigay ni Christine kay Emerson. Isang pagtanggap na ang kabanata nila'y tapos na at ang puso ni Emerson ay nasa babaeng kanyang sinanay para maging kanyang secret agent. General, dalhin niyo na yan sa pinakamadilim na selda. Dahil sisiguraduhin ko,
Bilang kanyang abogado sa impyerno, hinding-hindi na siya masisikatan ng araw. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang pagdinig sa kaso ni Leonardo sa korte. Ngunit may malaking pagbabago si Emerson Buenavista. Hindi natatayo bilang abogado ng pamilya, kundi bilang prosecutor na mismong magdidiin sa mga krimen ni Leonardo. Punong-puno ang loob ng courtroom. Nakaupo sa unahan si Cassandra, kasama ang kanyang nanay na magaling na, at si General Erickson na seryosong nagmamasid. Tumayo si Emerson, maayos ang suot na barong, at dahan-dahang lumapit sa gitna habang nakatingin ng diretso kay Leonardo na ngayon, nakasuot ng uniformeng pampreso. Your Honor, ang akusado na si Leonardo, nahaharap sa patong-patong na kaso, kidnapping, illegal detention at attempted murder. Pero hindi lang yan. May ebidensya rin kami ng kanyang ugnayan sa mga sindikato ng alak para itago ang kanyang illegal transactions sa labas ng bansa. Objection, Your Honor. Walang basihan ng mga paratang na yan. Sigaw ng abogado ni Leonardo. I have the basis, Your Honor. Lahat ng files na nakuha ng aking star witness mula sa private vault ng akusado ay nandito. Kasama na ang mga video recording ng pag-amin ni Leonardo habang tinatangka niyang akitin at takutin ang aking witness sa loob ng kanyang opisina. Tumingin si Emerson kay Cassandra at tipid ng ngumiti bago muling hinarap ang judge. Leonardo, akala mo ba kontrolado mo ang lahat? Dahil tatakbo kang presidente? Akala mo kaya mong bilhin ang katahimikan ng mga tao? But you're wrong. Dahil mali ka ng kinuhang assistant. Hindi mo alam na bawat galaw mo, bawat salitang binibitiwan mo, ay itinala niya para sa araw na ito. Sa bandang huli na payuko na lang si Leonardo. Wala siyang maisagot. Alam niyang silyado na ang kanyang kapalaran. Your Honor, hiling ko ang maximum sentence para sa taong ito. Hindi lang dahil sa mga krimen niya sa batas, kundi dahil sa panganib na idinulot niya sa mga inosenteng sibilyan para lang sa kanyang ambisyon. Pagtatapos ni Emerson, matapos ang mahabang oras ng paglilitis, pansamantalang sinuspindi ang hearing. Paglabas ni Emerson sa courtroom, agad siyang nilapitan ni Cassandra. Prosecutor Buenavista, mukhang panalo tayo ah. Hindi lang to para sa kaso, Cassandra. Para ito sa lahat ng takot na naranasan mo dahil sa akin. Ngayon tapos na ang misyon mo bilang agent. Gusto ko nang simulan ang misyon ko bilang partner mo sa totoong buhay. Napangiti si Cassandra doon. Abogado ka na, prosecutor ka pa. Tapos ngayon magiging partner ko pa. Masyado ka na yata maraming trabaho. Tumawa ng mahina si Emerson. Para sa'yo. Kahit maging bodyguard mo pa ako gagawin ko. Pagkatapos ng matitinding kaganapan sa korte, nagpasya si Emerson na ilabas si Cassandra at ang nanay nitong si Aling Katie para mag-celebrate. Pinili ni Emerson ang isa sa pinakamahal na restaurant sa Bonifacio Global City, isang lugar na puno na naglalakihang chandelier at mga waiter na nakaputing guwantes. Medyo naiilang si Cassandra sa pagiging marangya ng paligid, lalo na't sanay siya sa simpleng kainan. Habang paupo sila, napansin niyang kanina papasimpleng tinititigan ng nanay niya si Emerson mula ulo hanggang paa. Nais siya nga pala si Emerson. Kaibigan ko po at siya rin yung tumulong sa atin sa ospital. Napataas ang kilay ni Emerson. Lumingon siya kay Cassandra na may halong pangaasar at ang tingin ay binaling kay Aling Katie na nag-abot ng kamay para magmano. Kaibigan lang po. Nay Katie, huwag po kayo maniniwala sa anak niyo. Actually, maniligaw niya po ako. At plano ko po manligaw na matagal hanggang mapasagot ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Sinipa niya ng mahina ang binti ni Emerson sa ilalim ng mesa
Emerson, ano bang sinasabi mo? Natawa ng mahina si Aling Katie at uminom ng tubig. Kaya naman pala pamilyar ang mukha mo sa akin, iho. Ikaw pala yung Emerson na palaging laman ang kwento nito nung high school. Nay, huwag na po tayo magkwento ng kung ano-ano. Pero hindi nagpaawat si Aling Katie. Alam mo ba, iho? Palagi ko nakikita ang litrato mo sa kwarto niya noon. Pero hindi buo ha. Punit-punit yung mukha mo. Puno ng mga ekes gamit ang pulang ballpen. Napahagalpak ng tawa si Emerson habang si Cassandra parang gusto nila maglaho sa kanyang kinauupuan. Talaga po, Nay Katie? Galit na galit pala sa akin na magaling yung anak. Sobra. Abay minsan nga, nababasa ko pa ang diary niya sa lamesa. Sinisira na Emerson ang araw ko. At sana lamunin na siya ng lupa. Yun ang nakalagay doon. Dagdag pa ni Aling Katie na tila nag-e-enjoy sa reaksyon ng dalawa. Diary ko yun, ba't mo naman binasa? Reklamo ni Cassandra habang tinatakpan ng kanyang mukha gamit ang kamay. Huminga ng malalim si Emerson at hinawakan ang kamay ni Cassandra na nasa ilalim ng lamesa. Barahan niya itong dinala sa ibabaw ng mesa at pinisil habang nakatitig sa babae. Kaya pala ang lupit mo sa akin nung una nating pagkikita sa warehouse ha. May pinaghuhugutan ka pala ng galit mo. Bulong ni Emerson na sapat para marinig ni Cassandra. Pero okay lang. Sabi nga nila, the more you hate, the more you love. At sa nakikita ko ngayon, parang nabura na lahat ng ekes na yun sa puso mo. Kapal mo. Bulong ni Cassandra, pero hindi niya tinanggal ang kamay niya sa pagkakahawak ni Emerson. Alam mo, iho, natutuwa ako sa'yo. Kahit naging maangas ka sa paningin niya noon. Ikaw naman, ang naging sandalan niya nung kailangan niya ng tulong. Pero talaga bang seryoso ka sa panliligaw dito sa anak ko? Opo, Nay. Higit pa sa seryoso. Sa totoo niyan, handa po ako maging cleaner niya sa buhay. Kung kailangan. Kahit ano, kahit katulong. Tila kinilig ang nanay ni Cassandra at napailing na lang. O siya, kumain na tayo. Baka mamaya ko ano pang sikreto ni Cassandra ang maibulgar ko dito. Sige po, Nay. Gusto ko pa pong marinig yung tungkol sa diary eh. Biro ni Emerson habang kinikindatan si Cassandra na ngayon ay wala nang nagawa kundi ang mapangiti na lang sa gitna na matinding kilig at hiya. Dahil abala si Cassandra sa kanyang trabaho bilang police agent, madalas na hindi sila nagtatagpo ni Emerson. Tuwing pumupunta ang abogado sa apartment niya para bumisita, tanging si Nay Katie lang ang naaabutan nito. Sa madalas nilang pag-uusap, naging magaan ang loob na matanda kay Emerson. Isang hapon, bago pa man formal na manligaw si Emerson kay Cassandra, nag-usap sila ni Nay Katie. Para hindi ka mahirapan sa kanya, heto, basahin mo ito para malaman mo kung paano siya suyuin. Ani Nay Katie sa lalaki. Inabot ng matanda ang isang lumang notebook na siyang high school diary ni Cassandra. At doon nalaman ni Emerson ang lahat. Ang mga litratong may ekes, ang mga asar ni Cassandra sa kanya, at ang katangiang hinahanap ng dalaga sa isang lalaki. Matapos ang gabing yun sa restaurant, kung saan ibinuko ni Nay Katie ang mga ekes ni Cassandra, tila mas lalong ginanahan si Emerson na busitin at pakiligin ng babae. Isang hapon, habang nag-aayos si Cassandra ng gamit niya sa maliit na apartment, biglang may kumatok. Pagbukas niya, isang dambuhalang basket ng puting rosas ang bumungad sa kanya. Pero ang mas nakakagulat ay ang taong may dala nito. Flowers for the most dangerous woman I know? Nakangising bungad ni Emerson. Nakasuot siya ng simpleng white shirt na nakatupi ang sleeves. Malayo sa formal na itsura bilang prosecutor. Emerson, nung ginagawa mo dito, ba't ang dami niyan? Sabi ni Nay Katie, paborito mo raw ang puting rosas.
Sabi rin niya kailangan ko raw galingan ng panliligaw dahil baka may ekis pa rin ako sa diary mo ngayon. Pagbibiro ni Emerson sabay pasok sa loob ng walang paanyaya. Nasaan si nanay? May dala akong luto ni Horizon. Paborito niya raw ng kare-kare? Wala si nanay na malengke. At teka, bakit parang mas close pa kayo ni nanay kaysa sa atin? Reklamo ni Cassandra habang inilalapag ang mga bulaklak. Biglang huminto si Emerson at tinignan si Cassandra ng malalim. Dahan-dahan siyang lumapit. Hanggang sa maipit niya si Cassandra sa pagitan ng kanyang braso at ng lamesa. Selos ka ba sa nanay mo? O selos ka dahil hindi mo maaming kinikilig ka na? Cass, alam ko lahat ng ginawa natin noon puro misyon at laro. But now, gusto ko namang seryosohin ng salitang tayo. Walang kontrata, walang blackmail, just me and you. Napaatras ng bahagya si Cassandra. Ang kanyang puso ay tila nagkakarerahan na sa bilis. Emerson, baka nabibigla ka lang. Maraming mas magandang babae dyan, mga abogado rin o mga modelo. I don't need a model or a lawyer. I need my agent. I need the girl who survived the warehouse, who protected her mother, who caught my heart without even trying. Kaya kahit gaano karaming ekes ang ilagay mo sa mukha ko, buburahin ko yun gamit ang halik ko. Sa sobrang kilig at hiya, mabilis na kinurot ni Cassandra ang tagiliran ni Emerson. Ang corny mo. Saan mo natutunan yung mga linyahang ganyan? Aray masakit yun. Natutunan ko yun sa pagbabasa ng mga file mo at sa diary mo. Sabi mo doon, gusto mo ng lalaking sweet pero maangas. Eto na ako, all in one package. Wala akong sinabing ganyan sa diary ko Ani Cassandra. Pero hindi niya napigilang bumunghalit ng tawa dahil huling-huli siya. Naging masaya ang hapon na yon. Nagtulungan sila maghain ng pagkain. At sa bawat pagkakataon, hindi pinalalampas ni Emerson ang pasimpleng hawakan ng kamay ni Cassandra o kaya bulungan nito ng mga nakakakilig na salita. Nang bumalik si Nanay Katie mula sa palengke, naabutan niya nagtatawanan ng dalawa habang nag-aasaran sa kusina. Oh, mukhang nabura na ang ekes sa diary Biro ni Nay Katie habang binababa ang kanyang pinamili. Nay naman! Saway ni Cassandra. Pero bakas sa kanya mukha ang tunay na kaligayahan. Lumingon si Emerson kay Nanay Katie at kumindat. Opo, Nay. Pero sabi ko sa kanya, kahit mapuno pa ng ekes ang buong notebook niya, hindi ako titigil hanggang sa mapalitan ko yun ang pangalan ko na may kasamang puso. 3 buwan ang mabilis na lumipas mula nang simula ni Emerson ang kanyang pagsuyo sa puso ni Cassandra. Matapos ang maraming basket ng puting rosas, pakikipag-alyansa kay Nay Katie at walang katapusang asaran, sa wakas nakuha na rin niya ang matamis na oo ng dalaga. Ngayon sa kanilang unang opisyal na date bilang magkasintahan, magkasama silang dalawa sa isang restaurant. Pagkatapos doon, dinala niya si Cassandra sa isang yate, pribado na nakadaong sa Manila Bay, sakto sa oras ng paglubog ng araw. Masyado naman yata magarbo to para sa unang date natin. Pansin ni Cassandra habang nakasandal sa riles ng yate. Suot ang isang simpleng red dress na lalong nagpalitaw ng hubog ng kanyang katawan at ganda. Sabi ko naman sa'yo, di ba babawi ako? Sagot ni Emerson na nasa likuran niya ngayon. Dahan-dahan niya pinulupot ang braso sa bewang ni Cassandra at ipinatong ang kanyang babas sa balikat nito. Nung una tayo magkasama, puro putok ng baril at takbuhan ang ginawa natin. Ngayon gusto ko namang marinig ang tibok ng puso mo, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa akin. Ang corny mo talaga, no? Prosecutor ka ba talaga o writer ng pocketbook? Writer ako ng bagong chapter ng buhay mo. Siya nga pala, kamusta si Nay Katie? Hindi ba siya nagtampo na hiniram muna kita? Sa totoo lang hindi.
Tuwang-tuwa pa nga yun nung nalamang sinagot na kita. Sabi niya buti naman daw natauhan na ako at tinanggal ko na yung eke sa diary ko. Biglang naging seryoso ang tingin ni Emerson. Inabot niya ang kamay ni Cassandra at hinalikan ng likod nito. Cass, salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko Alam ko hindi naging madali ang simula natin. Pero sinisiguro ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. And I know that. Kahit naman maangas ka nung high school, alam ko namang may puso ka. At yun ang nagustuhan ko sa'yo kahit ayaw ko aminin noon. So, aminado ka? Na noon pa lang gusto mo na ako? Oo na, sige na, panalo ka na nga. Pagsuko ni Cassandra na may kasamang tawa. Sa ilalim na makulay na langit habang lumulubog ang araw, hinalikan ni Emerson si Cassandra. Isang halik na wala ng halong pagpapanggap. Walang misyon, walang panganib. Ito'y simpleng halik ng dalawang taong nahanap ang isa't isa sa gitna ng kaguluhan. I love you, my agent. I love you too, my prosecutor. Sa sumunod na linggo, ang palasyo ay nababalot ng kulay asul at ginto para sa inaugurasyon ni President Camila de los Reyes. Higit sa pagdiriwang ng kanyang pagkapanalo, ang highlight ng hapon ay ang pagbibigay parangal sa mga taong nagpabagsak sa kanyang pinakamatalik na karibal na si Leonardo. Unang tinawag si Attorney Emerson Buenavista at Cassandra Angeles para tanggapin ang kanilang medalya ng karangalan. Ngunit nang tawagin ang pangalan ni Police General Erickson Buenavista, tila nagiba ang aura sa entablado. Mas matagal ang pagkakahawak ni Camila sa collar ni Erickson habang sinasabit ang medalya. At ang kanyang mga ngiti ay may kakaibang kinang para sa general na doon lamang nakalaan. Congratulations and thank you, Madam President. Thank you for all your hard work, General. Dahil sa'yo, napabagsak ko ang karibal ko. Pero huwag ka mag-isip na pwede ka na mag-resign. Ikaw pa rin ang general ko. Napabuntong hininga si Erickson at lihim na napakuyom ng kamao sa gilid ng kanyang pantalon. Madam, I need to resign for my daughter. She needs me. Napairap si Camila. Tila naiinis na binabanggit ni Erickson ang kanyang obligasyon sa anak kesa sa kanya. Lumapit siya ng bahagya sapat para maamoy ni Erickson na matapang. Ngunit mabangong pabango ng presidente. I'm giving you a day off sa weekend. Dapat maging kontento ka na doon. Dahil ikaw lang binibigyan ko ng special treatment. You know me, General. Kapag sinaway ako, pinapatumba ko. Hindi na nakasagot pa si Erickson dahil sa bigat ng presensya ng presidente. Magbabanyo lang muna ako. Pagbaba niya sa stage, agad siyang sinalubong na nakakalokong ngiti ni Emerson. Abay kuya, mukhang may problema ka sa babae Bang klase, makatitig ang commander-in-chief natin. Parang gusto kang gawing first gentleman bukas sa bukas din. Shut up, Emerson. Asik ni Erickson. Bagamat halatang naiilang sa biro ng kapatid, ang puso ni Erickson ay nananatiling nakatali sa alaala ng kanyang pumanaw na asawa at wala siyang balak palitan nito. Kahit pa ng pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Easy lang, General. Masyado kang seryoso. By the way, kuya, formal ko na ipapakilala sa'yo. This is Cassandra, ang mapapangasawa ko sa tamang panahon. And Cass, this is my kuya. Natakot sa babaeng nakagown. Nice to meet you properly, General. Bati ni Cassandra. Mabuti naman, natagalan mo yung kapatid ko. Ingatan mo ang sarili mo, Cassandra. Delikado magmahal ng Buenavista. Lalo na ng isang to. Sa kabilang bahagi ng ballroom, agaw pansin ng pamilya ni Herson. Si AJ, hindi mapaghiwalay sa kanyang girlfriend na si Alexandra. Nakapulupot ang braso nito sa bewang ng tibo niyang kasintahan na kahit nakasutay lutang ang ganda. AJ, bitaw nga, pinapanood tayo ng presidente. Bulong ni Alexandra na namumula ang pisngi.
Samantala si LA naman, abalang-abala sa pag-aasikaso sa kanilang kambal. Kasama niya ang mister niyang si Kenji, na pamangkin ni Cassandra. Hawak ni Kenji si baby Katrina, habang si LA naman karga si baby Cathy. Kenji, yung diaper sa bag, pahikuha sa table. Mukhang kailangan na magpalit ni Cathy. Yes, boss. Ito na po. Mabilis na sagot ni Kenji. Lumingon siya kay Cassandra at Emerson. Hita, tignan mo, may mga apo ka na. Mukhang mga agent din, no? Hindi tumitigil sa pag-iyak hanggat di nakukuha ang gusto. Napatawa si Cassandra at lumapit para kurutin ang pisngi ng mga bata. Ang gaganda naman ng mga apo ko na yan. Kenji ha, ayusin mong pag-aalaga dyan. Baka mapagalitan ka ni Emerson. Under na po ako, tita eh. Habang nagkakatuwaan ang pamilya, bumalik si Camila sa tabi ni Erickson na kalalabas na ng banyo. Erickson, look at them. Ang saya, di ba? Di ba sumasagi sa isip mo na magkaroon din ng ganyang kasayang pamilya? Meron na po akong pamilya, madam. Ang anak ko. Just so you know, napakatigas mo talaga, no? Pero sige, kahit gaano kakatigas, sisiguraduhin kong sa dulo ng 6 na taon ko, ang apelido mo pa rin ang tatawagin ko tuwing kailangan ko ng katuwang. Whether you like it or not, General, you're mine. Hinindatan ni Camila si Erickson bago ito naglakad palayo. Maya-maya, lumapit si Erickson sa table ni na Emerson. Siniko naman siya ng kapatid. Kuya, payo lang ah. Huwag ka lalaban sa presidente. Talo ka na simula pa lang. Pero in fairness, bagay kayo. Just go away, Emerson. Mag-date na kayo ni Cassandra. Saad ni Erickson. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya mapigilang mapangiti ng tipid habang pinapanood ang kanyang pamilya na masayang nagkakagulo sa gitna ng palasyo. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!